Sa video na ito mga ka-dreamers, update po tayo sa ating OB crops dito sa gitna ng ating kamote crops plantation. I-update ko po kayo kung ano yung status ng ating OB crops. Ito yung ating unang punla ng OB crops. Ayan, kung mapapansin ninyo, yung isang puno na to ay dahan-dahan na pong namimiyak yung lupa. Ayan, yung lupa na to. Ang ibig sabihin yan, dahan-dahan ang umusbong yung bunga nito. Kaya lang, mga ka-dreamers, yung OB crops ay medyo may katagalan po siya bago ma-harvest. Almost 8 months bago po natin to mapakinabangan. Kapag tuyong-tuyo na yung mga dahon at ito, yung baging niya ay matutuyo na, ibig sabihin nun, pwede na natin siyang harvestin. Ito pa yung ikalawang puno ng ating OB crops mga ka-dreamers. Ayan! Dito sa puno ng bato, ayan, nagsimula na. Nagsimula na po siyang mamimiyak yung lupa. Ibig sabihin yung bunga niyan, palaki ng palaki. Hanggang sa magiging parang formation ng bowl or di kaya plato. Yung ibang bunga niya. Ayan. Sabi ko nga roon sa mga nakaraan kong video, kamote crops, ang scientific name ay Ipomia batatas. OB crops ay kamag-anak din ng Ipomia batatas. Bukod sa riyan, meron pa. Yung tinatawag nating kubong na nakakalason po siya. Pero makakain po ng tao. Gagawa po tayo ng hiwalay na video diyan tungkol sa kubong kung saan mayroon po doon sa aming munting sakahan. Dahil sa maraming punong kahoy doon ay tumubo po yung kubong na sinasabi. Yun yung nakakalason siya. Pero kapag naiproseso ng maayos, maalis yung dagta, ay maaari po siyang kainin during droughts season. Ayan. Mayroon pa tayong ibang pananim bukod sa OB crops. Update na rin natin yung ating mga gulay. Let's go! Sabi ko nga mga ka-dreamers, dito mismo natin sa ibabaw na to iproseso yung kamuti leaves. Kaya para may proseso natin at may bahagi ko sa inyo yung kapaki-pakinabang ng kamuti leaves sa iba't ibang pagluluto, ay nagpunla na rin tayo ng tanglad. Ito yung tanglad, tapos ito yung gulay, yung likway. Sinilikway, ika nga. Likway mga ka-dreamers, ito yung mari po natin siyang haluan ng tuyo. Yan. Masarap na likway. Saluyot. Yan nga. So, in part na to, ayan yung likway natin. Tapos, yung tanglad naman. At para kompleto mga ka-dreamers, nagpunla na rin ako ng dahong sibuyas. Ito. Kaya lang, dinaig ng ating kamote crops yung sibuyas na dahon na to. Pero magagamitin po natin to sa ating actual na pagluluto na halo yung ating kamote leaves. Mayroon pa. Ito pa. Dito sa area na to, nagpunla kami ng luya. Pero di po natin nasunod yung pag-preparation ng ating luya. Kaya hindi po siya sumibol. Mayroong isang gulay dito sumibol mga ka-dreamers. Let's go. Tingnan na natin. Napakasarap nito. Uhong. Ayan. Grabe. Mayaman talagang lupa na to. Ayan na. May uhong. Kunin natin to. Yan. May uhong pa. Napakasarap nito. Ito din na natin kukunin to. Bunutin na lang natin para tumubo uli next year. Yan. Kasi nabubulok na po siya. Ayan. So, praise God. Kahit pa paano. Pero yung luya natin dito mga ka-dreamers, ay ito. Ito yung ating luya. Ito nabuhay. Yung ating luya mga ka-dreamers may nabuhay po. Ayan. Ito. Kaya lang, dahil sa kapal ng ating kamote, ay hindi po natin napapansin agad. Ayan. So, salamat sa Diyos kahit papaano ay talagang nagbunga yung ating pagsusumikap. Mayroon pa tayong isang gulay na sabi nila ay parang malunggay. Tuklasin natin ito mga ka-dreamers. Ito yung gulay na to, kukunin natin yung dahon na to tapos gagayatin natin ng pino. Talagang pagsumikapan natin siyang himayin sa kagayatin, hugasan ng maayos, saka ihalo sa isda. Kaya antabayanan nyo po sa video natin, actual video, magluluto po tayo nito. Hahaluan natin ng isda, kamatis at iba't ibang ingredients.
Ayan, praise God, kahit papaano, sumibol na yung ating mga pananim. At nakikita na natin yung green na green sa ating paligid. At ito pa, mayroon pa. Meron na naman tayong uhong. Kunin natin itong mga ka-dreamers kasi sayang. Kapag ganito daw yung sakahan ay napaka mayaman, mainam po sa iba't ibang crops. Praise God. So, hanggang dito na lang muna tayo sa part na ito mga ka-dreamers. Meron pa tayong OB crops doon. Malapit doon sa puno ng bayabas. Kaya, kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.